nasabi? Ngunit sinabi sa kanya, Lydia, alam na yun? Ngunit sinabi sa kanya ng... ako na magbabasa. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon. Tinawag ko siya, sapagkat pinili ko siya upang ipangalan ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Pumunta nga po si Ananias sa bahay ni Saulo. At alam niyo po ba yung pinakamagandang pangyayari? Habang si Saulo po ay 3 araw na walang makita at hindi makakain. Alam niyo po ang karanasan po niya? Lalo po niya na-encounter ang Lord doon. Nagpakita po ang Diyos kay Pablo, kay Saulo, ng isang maraming pangitain. Nagpakilala ang Diyos kay Saulo. At alam niyo po ano po ang nangyari kay Saulo? Nang na-encounter po niya si Jesus. Tinanggap po niya si Jesus. Nang siya po ay naipatong ni Ananias ang kanyang mga kamay sa mata ni Saulo, si Saulo po ay muling nakakita, siya po ay bumangon, kumain at nagbabautismo. Alam niyo po yung pinakamagandang nangyari pagkatapos ng pagkatanggap niya kay Lord. Hindi siya po ay nabuwan na din. Alam niyo po pinakamaganda, nangaral siya sa mga taga-Damasco. Sabi niya, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Alam niyo po mga tao, gulat na gulat ang mga tao. Sabi ng mga tao, diba naparito ka para ipapatay ang mga tumatawag kay Jesus? Sabi ng mga tao. Pero ano po ang sabi ni Saulo? Lalo siyang nangaral sa mga tao na si Jesus talaga ang anak ng Diyos, ang Kristo. Bakit po niya nasabi kaya yon? Kasi naranasan po ni Saulo na siya po ay nabuwan ng